بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at dakilain at pasalamatan. At naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Inshallah, kukunin natin ngayon ang bagong paksa at ito ay may kaugnayan pa rin sa buwan ng Ramadan. Kukunin natin ang babun fi mufsidati as-sawm. Babun fi mufsidati as-sawm. Sinabi ni Syekh rahimahullahu ta'ala, hafidhahullah, sinabi ni Syekh, lis-siyami mufsidatun yajibu 'alal muslim an ya'rifaha. Sa isang pag-aayuno ay mayroon pong mga nakakasira nito na obligado sa isang Muslim na ito ay kanyang alamin upang ito ay kanyang maiwasan at ito ay kanyang layuan. Dahil upang hindi masira ang kanyang pag-aayuno, at inshallah tatalakayin natin ang mga nakakasira ng pag-aayuno o ng kanyang pagpa-fasting sa buwan ng Ramadan. Isa-isahin po natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Una-unang nakakasira ng pag-aayuno ay ang tinatawag na al-jima'u. Ang ibig sabihin ng al-jima' ay ang pakikipag-ugnayang sexual sa asawa kapag ito ay nangyari sa araw ng Ramadan. Sa araw ng Ramadan na siya ay nag-aayuno, فَمَتَ جَامَعَ السَّائِمُ بَطَلَ صِيَامُهُ. Kapag ang isang tao ay nakikipagtalik sa kanyang asawa, agad-agad masira ang kanyang pag-aayuno. Agad-agad na masisira ang kanyang pag-aayuno, وَلَزِمَهُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ. At obligado sa kanyang bayaran yung araw na nangyari ang kanilang pagtatalik. Yung araw na yun, na nasira na yun, ay babayaran niya. Kasama sa kabayaran ng kanyang ginawa, ay babayaran niya rin ito, kasama ng kanyang ginawang kabayaran, ay ang tinatawag na al-kafarah. Ang kafarah, ang ibig sabihin ito po yung paglilinis sa iyong nagawang pagkakamali o kasalanan sa pakikipag-ugnayang sexual sa iyong asawa sa araw ng Ramadan. Ano ang gagawin niya para mawala yung kasalanan na ito? Dahil ito po yung pinakamalaking magagawa niyang pagkakamali at pagkakasala kapag siya ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ito po ay una-una ay siya po ay magpalaya ng alipin. Unang kabayaran niya ay siya po ay magpalaya ng alipin. فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ أَوْ لَمْ يَجِدْ قِيمَتَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Kapag wala siyang makitang alipin na palayain o hindi niya kaya ang halaga ng alipin o halaga masyadong mahal, hindi niya kaya ito, فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Kailangan siyang mag-ayuno ng 2 sunod-sunod na buwan. Ito ay kapag nangyari sa kanya ang kasalanan na pagtatalik na ito sa buwan o sa araw ng Ramadan. Ngayon, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Kapag hindi naman niya kaya mag-ayuno ng 2 sunod-sunod na buwan, katulad ng hindi niya ito kaya dahil sa katanggap-tanggap na rason na ito ay tinatanggap ng Islam,
siya po ay magpakain, pupunta siya sa pangatlo. Siya po ay magpakain ng 60 katao. 16 na mga mahihirap, papakainin niya. Likulli miskinin nisfu sa'in min at-ta'amil ma'kul fil balad. Kanyang gagawin, siya po ay magpakain sa bawat mahirap ay kalahating sa'. Ang ibig sabihin ng sa' ay ito po ay timbangan, gantang, usukatan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sukatan ng pagkain mula sa pagkain na kinakain sa kanilang bansa o sa kanilang lugar. So yun po ang kanyang kabayaran, mga kapatid sa pananampalataya. Kaya maingat tayo sa gawaing ito. Ito po ay pakalayuan natin sa buwan ng Ramadan. Dahil malaki po ang kasalanan nito at mayroon pa itong mga kabayaran. Ito po ang unang nakakasira. Ang pangalawa ay inzalul mani. Inzal al-mani. Yung paglabas ng tinatawag na, paano ba natin ito sabihin? Paglabas ng similya. Babae man o lalaki. Sa dahilan ng bisababi takbilin. Halimbawa, yung isang tao ay masyadong malakas ang kanyang pagnanasa. Kapag nakahalik siya, mayroon pong lalabas sa kanya na mani. At ang sinabi nating mani dito, yung mani talaga, yung kung sa English, ito po yung lumalabas kapag nandun na po sa talagang extreme na kalagayan. Yun po yung lumalabas. So ito yung tinatawag, yun po ang nakakasira. Kapag ito ay dahil sa paghalik niya o dahil sa paghawak niya o sariling sikap, at ito po ay haram, itong sariling sikap, o kaya yung palagian niyang pagtingin. Halimbawa, sa isang kanyang asawa, lagi niyang tinitingnan at may lumabas po sa kanya na mani, na similya, sabihin na natin, ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. فَإِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَسَدَ صَوْمُهُ. Kapag ito po ay nangyari, ay masisira po ang kanyang pag-aayuno. وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ بِدُونِ كَفَارَةٍ. So ang kanyang kabayaran, babayaran niya lamang yung nasira niyang araw sa dahilan ng paglabas ng kanyang tinatawag natin tubig sa kanyang pribadong bahagi ng katawan, at ito yung tinatawag na, sabihin natin, similya. So ito po ay nakakasira. Yung araw na nasira niya ito, ang nagawa ito, nangyari sa kanya, yun lang po ang kanyang babayaran at wala na pong kafara. Wala pong kafara. Dahil itong kafara, itong kabayaran ng pagpapalaya ng alipin, pag-aayuno ng 2 sunod-sunod na buwan, o kaya ang pagpapakain ng 60 katao, ito po ay espesyal sa pagtatalik. Ito po ay espesyal sa pagtatalik na kabayaran. لأن الكفارة تختص بالجماع. والنائم, at ito naman ay والنائم إذا احتلم فأنزل. Kapag ang isang tao ay nagkaroon na naginip siya o siya ay tulog at siya ay nag-wet dreams, siya at mayroong lumabas sa kanya dahil sa panaginip na yun, wala po siyang kasalanan. Wala po siyang kasalanan at hindi po masisira ang kanyang pag-aayuno. Hindi po masisira ang kanyang pag-aayuno at ang kanyang pag-aayuno ay tama pa rin. لِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ. Dahil ito po ay nangyari na hindi naman niya kagustuhan. Pero ang gagawin niya, لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ. Pero ang gagawin niya ay siya po ay wajib na maligo, maggusol, na siyempre magsasala siya. So, although tama ang kanyang pag-aayuno, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno kapag nag-wet dream siya, gabi man o umaga. So, ang gagawin niya lamang ay maligo po siya. Siya po ay maliligo. Ang pangatlong nakakasira ng pag-aayuno, at ito ay
normal na nakakasira talaga ito ng pag-aayuno ay ang pagkain at pag-inom ng sinadya. Bakit sinabi natin sinadya? Dahil ang hindi sinadya ay hindi po ito nakakasira ng pag-aayuno. Ang pagkain at pag-inom na sinadya mo ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. Na sinabi ng Allah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sinabi niya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl. So ito ay lagi nating natatalakay, kumain kayo at uminom hanggang sa maging malinaw sa inyo ang sinabi nating puting sinulid sa kalangitan at itim na sinulid. Ito ay tumutukoy na maliwanag na ang fajr, ibig sabihin dumating na ang oras ng fajr. Doon po lamang tayo kakain. Kapag sumapit na ang fajr, ay hindi na po tayo pwedeng kumain at uminom. At ito ay pagpatuloy natin ang hindi pagkain at pag-inom hanggang sa paglubog ng araw. Kaya sinabi ni Sheikh dito, sa sino man ang nakakain at nang nakainom ng dahil sa pagkalimot, nakalimutan niya, napakain siya, wala pong problema at hindi po ito makakaapekto ng kanyang pag-aayuno. Hindi po ito makakaapekto ng kanyang pag-aayuno. Ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aayuno at insyaallah tama po ang kanyang ginawa. Ito po ay kanyang, hindi po ito nasisira ang kanyang pag-aayuno. Dahil mayroong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sa'im fa'akala aw shariba falyutimma sawmah fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Sino man ang nakalimutan niya na siya ay nag-aayuno at napakain siya at napainom siya, kailangan ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aayuno, ang kanyang pagfa-fasting, dahil tunay ang nagpakain sa kanya at nagpainom ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung tatlong basic na nakakasira ng pag-aayuno. Una-una ang pagtatalik. Ang pangalawa ay ang paglabas ng similya ng sinabi natin kanina sa kadahilanan na ganito. At ang pangatlo ay ang pagkain at pag-inom ng sinadya. At ilan din sa karugtong sa mga nakakasira ng pag-aayuno, sa tatlong ito, ilan sa mga idagdag nating nakakasira sa pag-aayuno ay isalul ma'i wa nahwihi ilal jawfi an tariqil anf. Ito po yung pagpaparating ng tubig sa ating lalamunan, sa ilalim sa ating tiyan, sa pamamagitan ng ilong. Ibig sabihin, sa halip na ipapadaan ng tubig sa bibig, ito po ay ipapadaan nila sa ilong. At ito yung tinatawag sa Arabic na su'ut. As-sa'ut. Bis-sa'uti. Ano ibig sabihin ito? Yung ipapadaan yung tubig sa ilong, dahil siguro hindi kaya dito sa bibig, sa ilong, ito ay sa mga may sakit siguro. Pag nangyari ito, ay ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. Kasi na dumating at nalagyan ng tubig ang kanyang lalamunan hanggang sa ilalim, hanggang sa kanyang tiyan. Ito po ay nakakasira. Ang kasunod, wa akhdul al-mughaddi an tariqil warid. An tariqil warid, ang pagkuha ng o paglagay ng pagkain katulad ng mga dextrose na yan, ito sa parang ilalagay ito sa ating ugat na ito ang magsusupport na sa halip na hindi tayo sa halip na kakain tayo, hindi tayo kakain dahil mayroon pong in-inject sa atin o mayroon pong dextrose na nakalagay sa atin na yun ang magsisilbing pagkain. Ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. At ganun din ang pag-aabuno ng dugo sa nag-aayuno, sa nagfa-fasting. Halimbawa, yung isang tao na nagfa-fasting, aabunuhan siya ng dugo, ay ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. Yung lalagyan siya ng dugo, aabunuhan siya. At lahat ng ito ay nakakasira li'annahu tagdiyatun lahu. Dahil ito po ay parang nagsisilbing pagkain niya. Pero indirect na pagkain, hindi lang ito dumaan sa bibig, ito ay pinadaan sa ugat natin.
At ilan din sa mga nakakasira ng pag-ayuno ay haqqanu as-saimu bil ibril muqaddiyah, yung pag-inject ng i-injectionan ka ng bagay o ng tawag doon injection na makakapagwala ng gutom mo. O yun ay magsisilbing pagkain. I-injectionan ka para matanggal yung gutom mo. Ito po ay hindi pwede. Ito po ay nakakasira ng pag-aayuno dahil po ito ay parang pumalit sa iyong pagkain. Sa halip na kakain ka patungo sa bibig, kakain ka sa pamamagitan ng bibig, ang ginawa mo ay ikaw po ay nag-inject ng pagkain sa pamamagitan ng ugat. Ito po ay hindi pwede. So ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. Paano naman ang i-injectionan ka ng injection na hindi naman siya pagkain? Hindi naman siya pagkain. Ang nararapat, katulad ng halimbawa sa panahon ngayon ay tinatawag natin mga vaccine. O yung i-injectionan ka dahil sa bakunahan ka o injectionan ka dahil sa ito ay maaring gamot mo. So, ang nararapat, kapag mayroon kang choice, sabi ni Sheikh, fayanbaghi lisaim aidan an yatajannabaha muhafadatan ala siyamihi. Kailangan, ang narapat at mas mainam na gawin niya ay kanya po itong iwasan upang mapangalagaan ang kanyang pag-aayuno. Kung mapangalagaan ang kanyang pag-aayuno, mas maganda na ito ay kanyang iwasan. Although na hindi siya nagsisilbing pagkain sa atin, pero ang mas mainam, ito po ay ating iwasan. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Iwanan mo yung mayroon kang pagdududa sa patungo doon sa wala kang pagdududa. So mas maganda nagdududa tayo na baka masira ang ating pag-aayuno dahil sa injection na ito. So iwasan natin yun at ito ay ang gagawin natin, magpapa-injection tayo o magpapabakuna tayo sa gabi. Kung mayroon tayong choice. Kung wala tayong choice, may mga nagsabi naman na hindi ito nakakasira. Wallahu ta'ala a'lam. Pero mas mainam kung ating susundin ang sinabi ni Sheikh, ay ito po ay i-daily natin at gagawin natin ito after nating mag-break ng fast sa gabi. Sa gabi. Ang kasunod, ikhrajud dam min al-badan. Ito po ay pang-apat, ikhrajud dam min al-badan. Yung pag-alis o yung pag-alis ng dugo sa ating katawan sa pamamagitan ng hijama. Yung hijama, ito yung tinatawag na cupping na tinuro o kasama sa gawain panggagamot sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ginagawa nila ay ipapalabas yung dugo sa katawan. Ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. Ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. Ganon din yung tayo ay mag-donate ng dugo. Yung pag-donate ng dugo, ito rin po ay nakakasira ng pag-aayuno. Halimbawa, may sakit at naghanap siya ng donor at ikaw ang magiging donor nito, ay ito po ay tatanggalan o kukunan ka ng dugo, ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. Ito po ay nakakasira ng pag-aayuno, fayuftiru bidhalika kullih. Amma ikhraju damin qalilin kalladhi yustakhraju litahlil fahada la yu'athir ala siyam. So sa mga kukunan ka ng dugo na kunting dugo lang upang ito ay i-test. Katulad ng i-test siya, kukunan ka ng dugo para i-test ang dugo na yun, halimbawa kung mayroong sakit. So ito po ay hindi nakakasira ng pag-aayuno dahil kunti lang po ang dugo na lumabas. Ganon din yung dugo na lumabas ng hindi natin kagustuhan, katulad nung may dugo na lumalabas sa ating ilong, kung tawag sa amin dito, ito ay sunggo, yung lalabas ang dugo sa ilong, o kaya nasugatan ka ng konti, o kaya nabunutan ka ng ngipin at mayroong dugo, fahada la yu'athir ala siyam. So ito po ay hindi po nakakasira ng pag-aayuno. Hindi po ito nakakasira ng pag-aayuno. So pwede po ito. Kung konting dugo lang ang lumalabas sa magitan ng test o nasugatan ka
o kay ikaw ay may lumabas o dumudugo yung ilong mo dahil sa init o sa lamig o anuman na dahilan o kay ikaw ay nabunutan ng ngipin, so ito po ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. Ang panglima, wa minal mufattirat at takayyu. Ay isa rin sa mga nakakasira ng pag-aayuno ay yung pagsuka. Yung pagsuka, ang pagsuka na ito ay istikhraju ma fil ma'idah min ta'amin o syarab an tariq al-fam muta'ammidan. Kailangan po masisira ang pag-aayuno mo kapag ito ay sinadya mo. Yung ipapalabas mo, ang kinain mo sa pamamagitan ng bibig mo, kukunin mo ay papalabas mo yung pagkain at yung tubig sa nasa tiyan na ipapalabas mo ng sinadya, ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. Pero kung halimbawa siya ay nadala na hindi niya napigilan, napasuka siya, ito ay hindi niya kagustuhan, hindi po ito nakakasira ng pag-aayuno. Ang nakakasira ay yung sinadyang pagsuka. Pero yung napasuka ka, konti lang yung nasuka mo, ay ito po ay hindi nakakasira. Lalong-lalo na kapag hindi mo naman sinadya at hindi mo ito kagustuhan. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahu al-qay' falaysa alayhi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Sino man ang napasuka na hindi niya ito sinadya, wala po siyang kabayaran dito at tama pa rin ang kanyang pag-aayuno. Sino man ang istaqa'a, ibig sabihin sinadya niyang sumuka, amdan, sinadya niya, ito po ay masisira ang kanyang pag-aayuno at babayaran niya yung araw na nasira niya. Yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang kasunod, wayanbaghi, at nararapat din, an yatajannaba as-saimu al-iktihal wa mudawatal aynain biqatratin aw bighayriha waqta siyami muhafadatan ala siyamihi. Nararapat na sa isang nag-aayuno ay iwasan niya ang pag-iktihal. Yung iktihal, yung paglalagay ng kuhol sa mata, yung itim na nilalagay sa mata, ginagamit ito para ito ay tanyag o kilala sa mga Arabo. Nilalagay nila na itim sa mata. So ito po yung tinatawag na iktihal. Ito po ay dapat pakaiwasan kapag siya ay nag-aayuno. Ganon din ang paggagamot o yung tinatawag na eye drops. Kung mayroon siyang sa mata at mayroon siyang eye drops, ito ay ilalagay niya sa mata dahil sa anuman ang mayroon sa kanyang mata. So ito po ay nakakasira. Ito po ay pagkaiwasan niya habang siya ay nag-aayuno para maiwasan niya na masira ang kanyang pag-aayuno at mapangalagaan niya ito. Dapat gagawin din ng isang mananampalataya o nag-aayuno, wala yubaligh fil madmadati wal istinshaq. Wag niyang gawing sobra o sobra-sobra ang kanyang pagmumog at ang kanyang pag-istinshaq. Yung istinshaq, yung pagpasok ng tubig sa ating ilong kapag tayo ay nagwuwudu. Ganon din sa pagmumumog. So kapag siya ay nag-aayuno, kailangan maingat siya, dahan-dahan at hindi niya ibaligh, hindi siya maging extreme. Hindi niya damihan o sakto-sakto lang na baka kasi kapag dinamihan niya o sobra ang kanyang pagmumog at pag-istinshaq ay maaring mapunta ang tubig sa kanyang lalamunan at ito po ay makakasira ng kanyang pag-aayuno. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wabaligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman." Kayo po ay maging sobra isobra ang pag-aayuno sa tawag diyan sa pag-istinshaq natin. Sobrahan natin ang pagpasok ng tubig sa ilong natin kapag tayo nagwuwudu, maliban kapag tayo ay nag-aayuno. Was-siwaku la yu'athir 'ala siyami. Ang siwak o ang paggamit ng siwak, yung siwak po ito ay ginagamit na parang toothbrush ng mga Muslim sa panahon
hanggang ngayon, mayroon pa ito, ginagamit ito at ito po ay sunnah. Ito po ay may gantimpala sa atin kapag ginawa natin ito dahil ito ay ginagawa ni Propeta Muhammad SAW. Yung siwak ay para itong kahoy, branch, alam na natin ito na ginagamit, ito panglinis sa ngipin. So ang paggamit ng siwak, ito po ay hindi nakakasira ng pag-aayuno, bagkus ito po ay kanais-nais, lalong-lalo na sa pag-aayuno. Wa ghayrihi fi awwalin nahar wa akhirihi ala sahih. Sa gagamit ka ng siwak sa kapag ikaw nag-aayuno sa umpisa, sa umaga, sa tanghali, sa hapon, wala pong problema ang paggamit ng siwak. Walau tara ila halqihi gubarun aw dubabun lam yu'athir ala siyamihi. Kapag mayroong napuntang alikabok sa kanyang lalamunan o anuman ay nang hindi niya sinadya ay hindi po ito nakakasira ng kanyang pag-aayuno. ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم. At nararapat sa isang nag-aayuno ay iwasan niya ang pagsisinungaling. Iwasan niya ang paninirang puri o yung backbiting o kay yung pagmumura. Iwasan niya habang siya ay nag-aayuno. Wa in sabbahu ahadun aw shatamah falyakul inni sa'im. Kapag siya ay minura o kapag siya ay inaway ng sino man sa mga tao, huwag niya po itong patulan at sabihin niya lang, ako ay nag-aayuno. Tunay na ako ay nag-aayuno. Inni sa'im. Dahil fa'inna ba'dan nas, dahil ilan sa mga tao, madali sa kanilang iwanan ang pagkain at pag-inom kapag nag-aayuno. Pero hindi madali sa kanilang iwanan ang kanilang nakaugaliang masamang salita at masamang gawain. At ito yung paninirang puri, ito yung pangangaway, ito yung pag-aagrabyado. So, ito pa hindi nila naiiwasan at mahirap sa kanila ito. So, kailangan sa atin ay iwasan po lalong-lalo kapag tayo ay nag-aayuno at hindi lang dapat kapag tayo nag-aayuno sa lahat ng panahon dahil ito po ay ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sabi ng ilan sa mga salaf, ilan sa mga mabuting tao na nauna sa atin, sabi niya, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Ang pinakamadaling pag-aayuno ay ang pag-iwas natin ng pagkain at pag-inom. Madali yan. Pero yung paninirang puri, yung paninira o pagsasalita sa ibang tao, ito po ay mahirap minsan sa ilan sa mga tao. Kaya narapat natin na matakot tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at i-feel natin ang kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay nakatingin sa atin sa bawat gawain natin at sa bawat pagkakataon. Kaya ingatan natin ng mabuti ang anumang nakakasira ng ating pag-aayuno para ang ating pag-aayuno ay maging tama. Wa yanbaghi lis-sa'im أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن وإكثار من النوافل فقد كان السلف إذا ساموا جلسوا في المساجد. So narapat din sa atin kung bukod sa ating mga iwasan ang mga nakakasira ng pag-aayuno o ng fasting natin, ano naman ang gagawin natin sa pag-iwas ng mga bagay na ito? Ang ating gagawin habang tayo ay nag-aayuno ay abalahin natin ang ating sarili sa pag-aalala sa Allah, sa pagbabasa ng Quran. Kung kaya nating tapusin, nabasahin ang Quran sa buong buwan ng Ramadan, ito po ay khair wa barakah. Ito ay mabuti at bigyan ka ng baraka ng blessings ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng biyaya. At paramihan mo yung mga nawafil mo, mga voluntary prayers mo. Damihan mo ito. Kaya nga ang mga naunang tao sa atin, mga mabuting tao, kapag sila ay nag-aayuno, sila po ay umuupo sa mga masjid. At sasabihin nila, nahfad sawmana wala nagtabu ahadan. Pangalagaan natin ang ating pag-aayuno at wala tayong babanggitin na anumang tao o siraan sa sino man sa mga tao. Dahil mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong hadith at ito ay dapat nating ilagay sa ating puso at isipan, lalong-lalo sa pag-aayuno. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada'
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه في أن يدع طعامه وشرابه. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang hindi niya iniwan ang pagsasalita ng masama o malaswa at ang paggawa ng masama o malaswa o kasalanan, wala pong pangangailangan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pag-iwan at ng pagkain at inumin. Ibig sabihin, kahit ikaw ay sinabi mong iniwan mo ang pagkain at pag-inumin at ang inumin, na sabi mong nag-aayuno ka, pero hindi mo iniwan ang pagsasalita ng masama, ang pagsasalita ng malaswa, ang paggawa ng masama at malaswa o kasalanan, hindi po kailangan ng Allah na iniwan mo ang pag-iwan mo sa iyong pagkain at inumin, dahil hindi po ito yung pinaka nais natin sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang pagpigil natin sa lahat ng mga nakakasira ng ating pag-aayuno. Kasama dito ang ating mga pananalita, kailangan nating pigilan, kailangan natin ayusin, kailangan maingat tayo. Yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. وذلك لأنه لم يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. Dahil hindi po makukumpleto ang ating pagpapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit tayo nag-ayuno? Upang maging malapit tayo sa Kanya. Hindi po ito makukumpleto. Hindi po magiging tunay ang ating kagustuhan na maging malapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa kaysa pag-iwan natin, kapag iniwan lang natin ang mga pagnanasang ito sa pagkain at inumin, bagkus kailangan din natin iwanan ang mas haram, mas ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga pagsisinungaling, pag hindi ka makatarungan, pangluloko, paninirang puri, pagkakaroon ng away sa mga tao, udwan, fi dimaihim, o kaya sa pagnanakaw, o ano man na nakakasira sa tao. So ito po ay hindi kailangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag hindi natin iniwan ang mga ito. Hindi po kailangan ng Allah ang ating pag-iwan ng pagkain at pag-inom. So dapat po iwasan natin ito mga kapatid. Pero ang tanong dito mga kapatid, ang pagsisinungaling ba o ang yung pagsisinungaling o paninirang puri, ito ba ay nakakasira ng pag-aayuno? Hindi po siya nakakasira ng pag-aayuno. Pero nawala po ang napakalaking gantimpala mo sa pag-aayuno. Huwag natin sayangin ang ating gantimpala sa pag-ayuno dahil lamang sa ginawa natin ito. Although hindi siya nakakasira, wallahu alam, hindi siya nakakasira ang pagsisinungaling, hindi po siya nakakasira ng pag-aayuno o pagbakbite o pagsasalita ng masama, pero ang nawala sa atin ay ang napakalaking gantimpala na dala-dala ng pag-aayuno. Subhanallah. Sinabi naiulat ni Abu Hurairah marfu'an, as-saimu fi ibadatin ma lam yaghtab musliman aw yu'di. Ang isang nag-aayuno, siya po ay nasa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggat siya ay hindi nagbakbite o nanira o nanakit ng tao. Subhanallah. Ganun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya narapat fasaimu yatruk asya kanat mubahan fi ghairi halati siyam. So ang nag-aayuno, iniiwan niya ang mga bagay na mga mubah, pinahintulutan sa kanya kapag siya ay nag-aayuno. Fasaimu yatruk asya kanat mubahan fi ghairi halati siyam. So ang isang nag-aayuno, iniiwan niya ang mga bagay na halal sa kanya, pinahintulutan sa kanya sa panahon na siya ay nag-aayuno. Paano na kaya yung mga haram talaga, min babil awla an yatruka al-asya allati la tahillu lahu fi jami'il ahwal. Kaya narapat na unahin niya yung mga ipinagbabawal talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yung pagsisinungaling ito po ay pinagbabawal sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng sitwasyon. Ito po ay ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kung ang isang nag-aayuno, iniwan niya ang mga halal kapag siya ay nag-aayuno, paano na kaya na dapat unahin niya na iwanan ang mga bagay na ipinagbabawal sa kanya sa lahat ng sitwasyon, katulad ng pagsisinungaling, backbiting, paninirang puri, pagchismis ng masama, at ano paman na nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga Muslim, ng mga tao. So ito po ay kanyang pakaiwasan upang ang kanyang pag-aayuno ay magiging tama. Naway alagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pag-aayuno, at naway malampasan natin at hindi tayo makakagawa ng anumang nakakasira ng pag-aayuno, inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hanggang dito na lang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.